Buksan ko na. Ang init eh. Pawis na pawis na ako. All doors are automatic guys. Yan, pinrest ko na. May nililitaw dito sa screen. Ito yung pinaka nagustuhan kong part guys. Hey guys, what is up and welcome back on my YouTube channel. Today in this video, sa harapan nyo na and finally nakakuha tayo ng unit na mare-review. This is the Montero Sport GLS variant automatic 2025 model. At sa video na to, bibigyan ko kayo ng review about this Montero. Pa hanapan natin siya ng mga bago kasi this Montero has been here for a very long time. Without further ado, let's begin the review sa exterior. Sa front fascia guys, as you can see, syempre ang taas niya, no? Malinis yung hood kasi nakatago yung kanyang washer. Yan, tapos nag-iba na rin yung grill niya. And itong grill na to, meron tong ilaw. Yan, ito yung bagong update niya. Tapos hindi na siya, alam mo yun, parang tinanggal na nila yung honeycomb na style. Nandito na lang siya sa baba. May accents dito. Makikita nyo guys, meron siyang camera dito. Litaw din dito yung busina and the intercooler. This is the headlight. So this is a DRL and that includes this line here. Tapos ito yung headlight. And dito rin yung park light and turn signals. Lapad niya guys. Di na rin ako nanibago eh, kasi nakagamit na rin ako Montero before 2016 variant, GLS din. So hindi na ako nanibago sa laki niya. And especially gumagamit na rin tayo ng pickup. Yan. Anyway, going on the sides, you can see very plain. Pero may dating pa rin naman eh. So, makikita nyo dito, naka chrome side mirrors yung cover niya. Tapos ito yung Peter and then meron dito camera. Yan. Lapad naman yung side mirror niya guys. Merong chrome molding. So this is how it looks kapag walang tint. Maangas siya pag walang tint guys eh, kaysa yung tinted. Mas maganda na ceramic na clear. Yun, okay lang sa inyo. Tapos syempre, since this is a GLS variant, naka push button na rin yung kanyang entry keyless niya. So gaya ng dati, kapag nilock mo siya, fold siya, pero pag in-unlock mo, pag-unfold siya automatic. Medyo limited ang visibility para sa passengers na nasa likod, pero depende sa'yo kung may enjoy mo or what. Bagay, kung nasa biyahe ka naman, mostly matutulog ka lang. Ayan, meron tayo ditong railing. Yan, naka-fix na siya. So ang kailangan mo na lang bilhin is crossbar para makabit naman ng awning. Parehas pa rin, wala masyado pinagbago. Ito pa rin yung kanyang tail lamp. Pinagkaiba doon sa mga previous generation ng Montero, mas mahaba siya, pero this time ito lang. Tingin ko na wala yung parang rear fog lamps niya eh, kasi sa mahabang tail lamp meron siyang rear fog lamps. Ito yung brake light and turn signals, tapos reverse. Ka-chrome ito, pati logo. Dito yung camera for the reverse. Tapos meron tayong emblem ng Montero Sport. Ito yung kanyang rear wiper. Parang maliit siya, no? Kasi nandito lang yun siguro. Parang naliliitan ako. Washer, rear windshield washer, and then shark fin antenna. Ayan. Tapos meron na rin sensors guys. Sa 2, 3, 4. Para yan sa parking sensor. Alam ko sa harap meron din eh, pero ay wala. So asa ka lang sa camera guys. So mga baguhan mag-drive ng mga SUV, medyo may hihirapan kayo kasi masyado siyang malaki. Or dahil malaki siya, importante na yung mga ganong feature. Binuksan ko yung engine and nalimutan ko na kung anong engine to, so i-voice over ka na lang. Ang Montero Sport ay merong engine size na 2.4 liter, 4 cylinders, 16 valve at ang transmission ay 8-speed automatic transmission with sports mode.
Similar naman to sa Strada eh. So pares lang ng engine. May mga konting updates lang. Yan. So buksan natin yung engine, yung kotse. So to start the engine, push start siya. Hold, press the brake. On na yan. And buksan natin lahat ng ilaw niya. Yan. Yan guys. So since keyless siya, naririnig niyo yung sound na yun. Kapag wala sa loob yung susi, yun yung indication na wala yung susi sa loob. So pinaka nagustuhan ko eh. So similar to sa design ng ano, alam mo yung mga amber design ng mga off-roader setup, off-road setup, yung mga naka-clip dito. Parang ganito rin siya eh, pero mas elegante yung dating. Third brake lang tayo, mag-on lang yung kapag nagtapak tayo sa brake. Ito naman yung itsura niya kapag hindi pa naka-on yung headlight, yung instrument lights niya. So in daylight, ganito itsura niya kahit night time na. Wala sa likod, pero pag buksan na natin yung instrument lights, buksan na natin lahat. Pinaka nagustuhan ko guys, okay guys, so pagpasok mo naman sa loob, isa sa feature ng Montero na nagpapa na premium siya is ito, para sa akin para sa akin, and ito yan. Pero umpisa muna natin dito. Leather, yan, may stitching, may accent na silver and chrome door handle. All doors are automatic guys, kita nyo naman yan. Tapos ito naman yung kanyang button to lock and unlock the door. Lock and unlock. Hindi siya maglalak kasi may nakabukas. Meron ditong tweeter, common na yan. Maliit lang yung bottle holder niya. Palagay ko hindi kasya aqua flask dito. Ito yung pocket niya. And bago tayo pumunta dyan, check natin yung kabila, likod. So sa passenger side, similar lang naman sa harapan. Ang pinagkaiba lang is walang control kasi sa driver lang naman. Ito lang yun. Yan lang. Yan. So binuksan mo yung likod, ito naman makikita mo. Naka fold flat siya guys. Ito yung isa sa pinakamagandang nagawa ng Mitsubishi. Fold flat yan. Marami ka malalagay. Yan. Di kamukha ng Toyota na until now nasa gilid pa din. Yung pinanindigan talaga nila. Pero may reason behind it. I just don't know what it is. Nandito sa gilid yung kanyang tools. May anchor dito. Kabila yan, false floor na merong extra storage. Tapos andito yung access mo para ibaba yung reserve tire, which is this one. And tapos meron dito cigarette lighter and then bottle holders or cup holder. Kaso doon sa kabila wala. Ba't ganun no? Darating din time po, dalawa kayo dyan, tapos wala dun. Ang weird lang. So meron din dito ilaw guys. So tatlo ilaw mo doon sa gitna and dito. Meron din ditong top tether and parehas may grab handle. Extra seatbelt para sa gitna. So ito naman makikita mo sa taas, wala naman nakalagay na extra or what. So nandito yung access para buksan to. Since GLS variant lang to, hindi siya automatic sa door, wala siyang tailgate assist. Pagdating naman dito sa passenger, yan, ganun din. But this time meron ka extra storage dito, or nandito yung storage ng glove box compartment. Guys, para pala i-access tong upuan, i-fold para makapasok kayo sa third row seat. Ito, meron siyang hinihila dito, which will make this seat tumble. So yun lang yung step niya. Ganun din sa kabila, sobrang easy. Sa ibang seats kasi, gaya ng sa Kabayo compare sa Innova namin, may lever siya dito para may fold yung upuan, tapos uusog lang siya. Yeah. So ito yung sasabi ko sa inyo, mga fold flat, diba? Angas.
Dito muna tayo mag-umpisa sa second row guys. Ikaw mahirapan pumasok guys kasi may dalawang ways ka para makapasok. After mo buksan yung pinto, pwede mo itong gamitin or ito. Yan. So hindi ka mahuhulog. Tapos meron ka pang step board, di ba? So leather seats na rin itong GLS guys. And 60-40 ang folding ng seats. So nandito rin yung kanyang cup holder. Gamit ko na siya para hindi na maano yung plastic. Hindi ko napupunta yung third row guys since naka-fold siya. Usually papakita ko lang naman dyan is yung yung kanyang space, which is obviously maliit naman. So dito sa gitna, ito yung access mo for aircon, rear aircon. So lahat ng pasahero may kanya-kanyang aircon, isa or louver. Sa dalawa, tatlo, and then apat. Ayan. Ito na rin yung sisilbing lamp mo. So kunwari nakasara yung pinto, ayaw mong mabuksan yung dito sa kabila, ito naman pwede mo siya press. Ito na rin yung access mo sa aircon, on and off, up and down. So kung nandun ka sa harapan guys, hindi mo to basta-basta maabot unless napakaba ng kamay mo. At kaya ewan ko guys, correct me if I'm wrong. Dati kasi sinasabi na kapag dual aircon ang sasakyan mo, pag dual aircon dapat kahit ikaw lang mag-isa, walang tao sa likod, kailangan buksan mo pa rin yung aircon sa likod para hindi siya gumagala pa rin yung system niya kasi may chance ang magbara siya. Ayun, ewan ko lang kung ganun pa rin ang ang sabi-sabi. Wala naman ng confirmation dun Pero yun lang ang practice ko, kahit ako lang mag-isa, binubuksan ko yung rear aircon sa likod. Alright, going back, meron tayong charger dito. Yan, dalawa. And merong saksakan guys for the laptop, di ba? Sayang lang type type B, type A or feeling ko type B. Wala siyang type C connection. Maraming naka-iPhone, bakit ganun? Oops, bago ako malimutan, may speakers dito, magkabila yan. Pagdating sa driver side guys, ito naman yung kanyang electronic assist sa seats. So forward, backward, recliner, height, up and down, tapos kung seat lang, ayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8-way adjustment siya guys. Pagdating naman sa gauge cluster guys, gato siya pag inoon mo, may Montero Sport na lalabas gaya ng sa ibang Mitsubishi vehicle. Ito na may itsura ng kanyang steering wheel. So steering wheel guys, sa kaliwa nandito yung audio controls. Ito yung buttons to access this main center display. Ito yung busina. Cruise control guys, cruise control. Ito naman yung access to pag nakakonect yung phone mo sa infotainment. So dito yun yung wireless. Meron tayong paddle shifters. Ito naman yung itsura ng kanyang gauge cluster guys. Ilapit natin. Yan. Parang naging basic siya. Yung sa classmate ko na naka Montero Sport siya na 4x4, iba yung tsura Or dahil GLS variant lang siya, hopefully maka-review tayo ng 4x4 variant ng Montero para makita natin yung difference. Tachometer, speedometer, main display, tapos naka digital gauge yung fuel and yung temperature, tapos yung main odometer and yung current temperature outside. So itong button na to is to adjust the brightness. Yan, and ito naman makikita mo. So fuel remaining, average fuel consumption ng trip A, average speed 9 kilometers, and then itong leaf na to kapag full, pag nagkulay green lahat yan, it means that you're driving the car efficiently. Yan, and setting menu. Yan, trip A, trip B, and nandyan na ulit sa gitna. So dito sa likod guys, ay sa pinakaharap guys, ito yung makita mo. Meron yung visor natin, merong mirror and ilaw. Commonly nandito pero sa Montero nandito, ganun din sa passenger. Yan, meron din sa ilaw. I think this is the microphone for your Bluetooth. Sinisilip ko sila kasi magtatapan kasi hinabol yata. Ito sunglass holder. Yan, ito yung light natin. Yan, nadidistract ako. Hindi talaga ako fan ng ganito guys. Mas gusto ko yung nasa Camry ko dati, yung meron siyang latch, ganon. Mas secure yun mas hindi siya prone masira. Dito sa harapan guys, surprisingly meron ditong grab handle dito, doon, tsaka doon. Bakit ganun Diba sabi dito dapat wala kasi dapat si driver nakafocus dito.
malamang mahawakan niya to for some reason. Ito, ewan ko. Dashboard nito medyo maliit lang siya pero mataas, alam mo yun, may captain feeling kang dating. Yan, literal SUV yung dadala mo. Dito soft touch material, ano lang siya, hard plastic siya na may texture naman siya pag hinawakan mo. Sa pinakagilid, ito makikita nyo guys, ito yung access for the side mirrors, left, right. Ito yung movement. Ito naman yung pinipress para ma-retract, ma-fold yung side mirrors. Yan, parehas yan. Parking sonar, ito yung para i-on mo yung parking sensor. Tapos traction control on and off button. Tapos fuse box, nandun yung access to, ito yung access to open the fuel, and then nandun yung access to open the hood. Pagdating naman dito sa gitna, nandito yung aircon louver natin, dalawang malaki, plus the head unit, hazard, and then AC controls, medyo minimalist na siya, hindi nagkatulad ng iba last time na ang daming pinipindot. Ito medyo ano na, simple na lang siya. So ito yung to on the AC. Ayan, nalalaman mo pag naka-off yung, naka-blower ka lang kapag naka-off tong indicator na to. So, ibig sabihin hindi siya nagpapalamig. So ito yung temperature, ito naman yung pag-adjust. So going to the right, means na papainitin mo yung sasakyan. Yung lamig, yung lumalabas sa hangin is mas mainit. And then pag ganito is colder. Tapos ito yung sa circulate, ito yung para i-off mo, defogger sa rear, sa front, and modes, which is ito yon. So sa currently ang mode ng setting ng aircon is dito lumalabas yung hangin. So, may option siya na parehas, meron din sa paa, merong focus sa paa, at meron din defogger. Yan, so probably kapag umuulan to mas magandang gamitin. Yan. Dito na rin yung option to press the rear. Okay. So kaya siya malayo kasi meron ka rin naman dito. Meron ditong HDMI na socket, and then dalawang USB, so that's for the head unit, and then may blank plate dito, plus hindi to cigarette sa lighter so plastic lang to guys. Yan, I think hindi to wireless guys. Tapos ito may tsura ng kanyang shift knob, so park, reverse, neutral, drive, and then Tiptronic ba? Yeah, Tiptronic, yung plus minus. Kumbaga parang sports mode niya rin. Niya rin. This one, extra storage, lagay ng barya, and naka handbrake na siya na electronic parking brake with auto hold function. Extra cup holder na merong nipin. So kung maliit yung cup mo, at least ma-hold pa rin siya. Malaki naman, papasok siya ng konti sa loob. Center armrest, meron siyang patungan, siguro dito coins din. Ang problema ko dito, medyo mababaw. Tingnan mo, ito yung kamay ko, hindi papasok yung buong kamay ko, so konti lang malalagay mo. Yun lang naman, hindi naman siya problema, pero bitin sa storage. Ayun. So dito sa seat, manual adjustment ang lahat ng passenger, lahat ng seats except the driver side. Para sa akin guys, parang it looks outdated, lalo na yung itsura niya, pero mabilis naman siya. Tignan mo, isang pindot ko lang labas agad. May phone, responsive siya guys, responsive. So media, navigation, di ba? And home. Yan. So dito rin lalabas yung sa camera guys. Unfortunately guys, gamit kong pang video ngayon is yung cellphone ko, so pasensya na medyo unstable to. Anyway, just to continue the review, gusto ko sabihin sa inyo guys na parang nabitin ako sa feature ng 360 camera niya, kasi magagamit mo lang yung camera kapag magre-reverse. Diyan lang siya lilitaw. Ayan. Walang ibang way, oh. Hindi mo siya mababago. So walang ibang way in. Kanina
in-explore ko na to sa settings. Wala naman. Oh. Navigation, syempre iba na to. Home, info, help and version, multimedia, source. Yan lang, iPad, Bluetooth audio, USB audio, video. Wala wala siya yung parang hahanapin mo lang sa unit para lang makita mo yung camera. So parang hanggang doon lang yung function niya. Unless meron pa akong hindi na-discover, so feel free to leave a comment guys kung mali ako, no? Pero currently, as of this review, wala talaga. Meron pala akong POV drive nito guys na i-upload, or probably nauna nang ma-upload. So kung gusto nyo makita yun, lalagay ko na lang yung link. So konting demo ko lang kayo. Isa sa napansin ko guys, kapag magda-drive ka na, probably this could be one of the reasons ng maraming accident, yung bigla na lang umabante. Kasi pag nilagay mo siya sa drive, kusa na siya magre-release. Pero nakatapak naman ako sa preno Malamang hindi mo naman to magagalaw pag hindi mo pinindot yung preno. Let's try nga. Hindi naman siya gagalaw That could lead to a serious problem if in case na bypass yung system na ganun. Naalala ko lang kasi yung sa Ford Everest So driver's fault naman yun guys, pero di kaya may kinalaman yung mga ganitong feature. Ayan, kapag bagaling ka sa park, lalagay mo sa reverse, kusa siyang magre-release. Pero nakatapak naman ako sa brakes guys. Ayan, neutral, drive. Ayan, basta nag-release na siya. Ngayon, pag nilagay mo sa neutral, tapos nag-handbrake ka, nag-engage siya, no? Pag nilagay mo sa drive or reverse, hindi siya magdi-disengage. So manual mo siyang i-disengage. Kasi itong auto hold naman, pag pinrest mo itong auto hold, yan, pinrest ko na, may lilitaw dito sa screen. Yan, hold. So currently naka-green siya. Ibig sabihin naka-hold siya. So guys, binitawan ko. Naka-drive pero naka-stop tayo. It means active yung hold niya. Ngayon pag tatapakan ko yung gas or yung gas pedal ng very light, bibitaw siya. Yung nakikita nyo yung puti na yun, it means naka-disengage yung auto hold. Dininang ko lang yung preno kaya siya nag-engage. Probably ito rin isa sa dahilan guys, kasi tingnan nyo naka-drive ako, tapos naka-auto hold siya, no? Tapos tatapakan ko to. Dahan-dahan ko siya pinipindot. Teka, ulitin natin. Dahan-dahan ko siyang tatapakan. Mapatapakan ng hindi mo makontrol, pwedeng lumipad yung sasakyan Imagine mo guys, ang makina nito 2.4 diesel, ang lakas din ng torque nito. Kailangan talaga pag umawa ka nito, you are already well experienced kahit papano. You're driving more than a year, or nag-driving school ka. Kasi maaari sa driving school pa lang may turo na sa'yo yung mga dapat mong malaman pagdating sa kotse. Ito yung pinaka nagustuhan kong part guys. Tama, pag sinara ko pintuan, nag-a-act siya as mode light. Angas. Yan lang. Sobrang liwanag guys. Yan guys. So hopefully may matutunan kayo sa vlog na to. And sorry sa camera natin, medyo shaky siya. Kasi nalobat na si GoPro natin. Nalobat na talaga. Ayun. Lobat. Hindi na ma-on. Nalimutan ko yung baterya, kakamadali. Isang baterya lang yung nadala ko. Hopefully may natutunan kayo sa vlog na to. If you like this video, press like. Share mo na rin itong video sa mga nais bumili ng Montero Sport. And dito ko natatapos itong vlog. Ride safe, drive safe, God bless, and enjoy. Bye!